Okay, once again, ay magandang umaga po sa bawat isa na narito. Amen. Good morning po. At before we read the message of the text coming from the book of Genesis, can we greet one another and say, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yung mga nasa likod, nasa kaliwa, okay, sa kanan, nasa harapan natin, say, I love you with the love of the Lord. Okay, praise God, okay? Okay, this is the month of March, and our theme is standing firm. Okay, actually, not only this month, yung team natin, but this is a pilot team in the whole year of 2025. Okay? Maybe in the next month, we will change the team, but still the standing firm, our pilot team, not only the JCLG Manila, and not only JCLG Qatar, but even the Philippines. This is the a pilot team natin in the whole year 2025. Amen. So, as we're ready to hear the message sa umagang ito, can you open our books coming from the book of Genesis 39, verse 21 to 23. Genesis 39, verse 21 to 23. A New Living Translation. But the Lord was with Joseph. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. And verse 22. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prisons. And at 23, the warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. Verse 21 until to 23, they said, but the Lord was with Joseph. And the end of 23, they said, the Lord was with him. And the next verses is 1 Peter 5:9. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. The word, and kasi this is undergoing the same kind of suffering. So, no exception. The word, o lahat tayo, is undergoing to the same kind of suffering. In the front of us, there's own suffering. In the middle, mga nakaupo dito, we know there's a suffering, there's different level of suffering. But, ang maganda rin, 1 Peter said, resist him. No? Ano yung resist natin? Standing firm in the faith. If we have suffering, and the Lord provide also the message, resist him. Means we have authority to resist whatever suffering we are facing right now. Amen ba doon? Amen. We have authority to receive him that any kinds of suffering we will experience maybe today or maybe in the future, standing firm in the faith. The word is standing firm, pero natin translate sa Tagalog, magpakatatag, manindigan, ano pa? Magpakatibay, ano pa? Tayuan mo, whatever in the back, standing firm. Ha? Panindigan. The word panindigan, importante rin the word panindigan, saan ba tayo naninindigan? Amen? We standing with God or with standing with someone else? Amen? So very important, when we stand with God, ay sumasang-ayon tayo dun sa plano at nais ng Diyos. Amen?
So very important sa umagang ito. I want to share this morning and we will quote the life and the book of Genesis, the life of Joseph. Nasa text natin to. But before we share the life of Joseph sa umagang ito, I want to share the theme or the title this morning, Stand Firm in Spite of Your Circumstances. Stand firm in spite of your circumstances. Sabi kanina ng 1 Peter, meron tayong kinakaharap iba't ibang sitwasyon, but of course, there's authority to resist whatever circumstances na ating kinakaharap. Stand firm in spite of your circumstances. Now, I want to give the two of the great laws in life na we must learn. No? Two of the great laws in life we must learn. Number one, things do not always go as a plan. Number one, things do not always go as a plan. And we know that everyone here, there's a dreams and plan. Amen ba ron? Taas ang kamay na may mga plano sa buhay. Parang nasa likod, walang mga plano. Okay. Okay, things that always go as a plan. Meron tayong maraming mga plano sa ating mga buhay. But the things has happen, the day by days come, years come, yung mga plano natin, minsan hindi umaayon doon sa ating mga pinaplano. Amen ba doon? Of course, no, minsan may mga plano tayong maganda, but and somehow, along the way, ay yung mga plano natin nababago. Amen? I remember na lang kapag yung mga dalaga raw sa Singapore o sa Hong Kong, may mga kanyan, may mga specific na pinipili sila sa lalaki. In the age of 17 to 23, ito yung mga specific na gusto nila. Kailangan, Lord, medyo gwapo, maganda trabaho, at kaya akong buhayin, kaya akong isabay, pwede ko siyang pagmalaki. Ano, ang dami natin, 1 to 10 mga pinipili natin. But, in the age of 25 to 27, yung mga pinipili natin yan, mga points natin sa lalaki, minsan nababawasan yan kasi minsan nagkakaedad na tayo. Amen? Minsan sinasabi natin, ang daming gwapo, ngayon sinasabi natin, naalis na rin natin yung gwapo. Kahit pa lang, Panginoon, kahit yung may itsura na lang, Lord. No? And of course, Lord, yung kayo na lang akong buhayin. No? Pero when the day pass by, when you reach 30 to 35, ay nababago uli yung plano natin. No? Kasi kinakabahan ka na. Ganito na yung plano natin. Panginoon, hindi na yung plano ko ang gusto kong mangyari. Ang plano mo na. Bahala ka na, Lord. No? Things does not always go as a plan. No? Sa ating buhay, there's always plan na ginagawa natin. But some things, and along the way, ay hindi ito nangyayari. For example, kung tayo napunta dito sa Qatar, Lord, I will finish my contract for 2 years, and after 2 years, Lord, babalik ako sa amin, sa Pilipinas. Parang ang dami nakaka-relate nito. And magtatayo na akong negosyo. No? Lord, tatapusin ko yung contract ko. But natapos yung 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, you're still here in Doha. No? There's circumstances sa buhay natin, minsan ay hindi natin hawak. Amen? Sometimes, we start to business, go bankrupt. Sometimes, empleyado tayo, natatanggal tayo sa ating trabaho. Sometimes, yung mga kaibigan natin inaasahan, nagpe-fail sila sa atin. Sometimes, yung mga athletes, when go to compete, naglulus sila, natatalo sila. No? Things don't always go as a plan. Number 2, as many circumstances we have in life is uncontrollable. No? Di natin hawak yung ating sitwasyon sa buhay. Minsan nagtayo tayo ng negosyo, and suddenly, bumaksak to. Minsan, my father was a farmer. After na may tanim yung mga palay, okay,
Iniisip na ng father ko kung ilang kaban na yung aanihin namin dito. But suddenly, there's a typhoon, o bagyo, o hangin na dumaan, nasira lahat yung pananim namin. Yung pinapangarap naming aanihin, totally lost. Nawala lahat. There's something sa buhay natin na minsan ay hindi natin hawak. No? Maganda mga plano natin, but sometimes, that's many circumstances sa buhay natin that uncontrollable. Hindi natin hawak. Sometimes, nagtapos tayo a doctor, a nurse, a teacher. Ito yung mga tinapos natin, pero nung mapunta tayo sa ibang bansa, hindi man yun yung nagiging trabaho natin. Nangyayari ba yun? Of course. Sometimes, hindi ito nangyayari. Minsan, doktor ka, napunta ka sa Amerika, ang naging trabaho mo na lang dahil, kalpintero. O di kaya, cleaners. Whatever na available na trabaho na naroon. Amen? There's many circumstances we have in life na hindi natin hawak at hindi natin control. O di kaya, sa workplace mo ngayon, tinatawag ka, no? Ang tawag sa iyo, ang trabaho mo, like trabaho ng engineer, kahit hindi ka naman nagtapos ng engineer, kaya ang tawag sa iyo ay engineer. Diba? There's circumstances sa buhay natin na parang, Lord, ang dami kong plano, pero minsan yung plano ko ang hindi nangyayari at nakikita ko parang, Lord, yung plano na gusto kong mangyari sa aking buhay ay hindi ko pa nakikita. Ephesians 1 verse 11, all things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided for the very beginning in life. And life, of course, life does not always go the way we want it to go. And many things in life are beyond our control. For example, for instances, you did not choose your parents. You did not choose your brother and sister. No? Sana ikaw na lang naging tatay ko, Pastor Larry. Sana ikaw na naging tatay ko, Pastor Francis. As some circumstances sa buhay natin, things in life are beyond our control. Hindi natin pinili yung ating magulang, hindi natin pinili ating maging kapatid, but somehow, sila yung naging kapatid natin at sila yung naging kasama natin. Of course, hindi rin natin pinili yung ating gender. At hindi natin pinili kung saan tayo papanganak. No? There's things sa buhay natin is not our control, but ito ay lahat sa Diyos. And today, like sabi ko nga today, I want to talk about the life of Joseph, and we can learn a lot do sa buhay ni Joseph sa umagang ito. In spite of many circumstances sa kanyang buhay, ay marami tayong pwedeng matutuhan sa kanyang buhay. He went from being slave in prison, and the second highest ranking position in the nation in Egypt. And Egypt, it was the most powerful country in the world at that time. He went from the pit to palace, and he was success story. He showed that what is count in life are not your circumstances, but your character. He showed na pinakita ni Joseph dito, what count in life is not your circumstances, but your character. How we deal that every circumstances sa buhay natin, how we hold and deal that every circumstances sa buhay natin, paano ba natin itong dinidil? Paano ba natin dinadala yung circumstances at problem natin sa ating mga buhay? Maring tayo dito, may nakaupo dito, nakangiti, but hindi mo alam kung ang kanyang dinadala sa oras na ito. Amen ba doon? Maring sila ngayon ay nakangiti lang, pero ang bigat ng kanyang kalooban, meron siyang pinagdadaanan. Di ba? Sino nakarabasa na rito the life of Joseph? And mostly we are familiar about this one. About the life of Joseph. But if you see his character, not every circumstances na dumaan sa buhay niya
ay napakahirap. The story about about seduction, attempted murder, violent accusation, or rape, life in prison. No? And we can get the life of Joseph in Genesis chapter 37 to 39, the story of Joseph. And of course, the first 30 years of Joseph's life is nothing went right. Parang the first 30 years ng kanyang buhay, parang laging magulo, mahirap, nakulong. Lahat ng pagsubok ata ay kanyang pinagdaanan. But sa buhay ni Joseph sa umagang ito, marami tayong matututunan. Unang kanyang pinagdaanan is rejected at home. Genesis 37, chapter 4, 21, tatalon tayo sa 21 hanggang 22. But his brother hated Joseph because their fathers loved him more than rest of them. They could not say a kind word to him. Sa tahanan pa lang, naranasan na ni Joseph yung rejected siya. No? Parang sabi sa salita ng Diyos, they could not say a kind word to him. Even yung kanyang brother and kanyang mga brother. Sino dito yung naramdaman na yung nireject ka sa trabaho? Ha? O pinagtawanan ka ng mga kaibigan mo. Iniwanan ka ng mga kasama mo. You feel rejected. Binaliwala ka. Pangalawa, sold of his brother. Genesis 37, 26-20. Judah said to his brother, what do we get by killing our brother and covering his blood? Come, let us sell him to Ishmaelite and not lay our hands on him. For he is our brother, our own flesh. And his brother listened to him. Some Midianites traded were passing by, so that the brother pulled Joseph out of the hall, and they sold him to the Ishmaelite for 20 pieces of silver, and they took Joseph to Egypt. From rejected and to sold with his brother. No? Ang sakit nun, Yung reject ka lang, tapos pagkatapos pinagbili ka pa ng mga kapatid mo. No? Yung ma-reject ka lang sa tahanan mo, yung ma-reject ka lang sa mga kaibigan mo, yung ma-reject ka lang sa trabaho, ang sakit na No? We can relate easily kapag nakita natin the word rejected and parang, Lord, ako yun parang naranasan ko nung ako nag-a-apply ng trabaho. Hindi ako na tinanggap dahil sa mga low qualification ko sa buhay. Ano pa? Seduce and slander at work. Genesis 39, 6 up to 17. Joseph was very handsome, well-built young man, and Potiphar's wife soon began to look him lustfully. Come and sleep with me, she demanded. When Joseph sold ang kanyang mga brothers sa Ishmaelite, and Ishmaelite sold si Joseph's kay Potiphar in Egypt, ito naman ang kanya nangyari sa kanya, seduce and slander at work. At wala, dami niyang pinagdaanan. And then, this is what she told him, the Hebrew slave whom you brought to us come in here to rape me, but when I started to scream, he left his outer garment with me and ran outside. Napagbintangan, inakit, but still, yung character ni Joseph ay still intact sa kanyang buhay. Amen? Parang, when Joseph is overnight, went from a favorite son, and pagkatapos lang sandali ay they become a favorite son ng kanyang father, and suddenly they come to slave. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang dati ako lang ang paborito ng aking ama sa aming tahanan, pero ngayon siya na akong alila, siya na akong slave sa lugar na ito. Seduce and slander at work, and of course, Joseph put him into prison. Genesis 39, verse 19 to 20.
Genesis 39, verse 19 to 20, Potiphar was furious when he heard his wife's story about how Joseph had treated her. So he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoners were held, and there he remained. Joseph refused and hold onto his moral values. No? Even kung titingnan natin, yung makamundong kaisipan, kung isipin natin, yung, lalo na sa mga lalaki, kung isipin natin parang advantage yun. Parang isipin natin, parang may tiwala na sa akin yung amo ko, si Potiphar, tapos makukuha ko pa yung kanyang asawa. No? Parang in advantage na makasalibutan na kaisipan, parang ganun. But Joseph, wala siyang kaisipan na makamundo. But he always na pinanghahawakan niya yung salita at yung value ng kanyang buhay. Yung kanyang karakter. Ano ba? Forgotten by friends. Genesis 40, verse 14 to 20. And please remember me, do me a favor when things go well for you, mentioned to Pharaoh. So he might let me out of this place. So Pharaoh's birthday come, and 3 days later, and he prepared a banquet for all his officials and staff. He summoned his chief cupbearer and chief baker to join the other official, hit them, and restored the chief cupbearer to his former position, so he could again to Pharaoh his cup. But Pharaoh failed that the chief baker, just as Joseph had predicted when he interpreted his dream. But Pharaoh, chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never gave him another thought. No? Meron siya naging kaibigan sa loob ng bilangguan, at pagkatapos ng pagiging kaibigan niya, nakalimutan na siya. No? Remember this, church, sometimes jealous people will try to hurt you. Jealous people will try to hurt you. But sometimes immoral people will try to tempt you. And sometimes ambitious people will try to use you. No? Sometimes ambitious people will try to use you. Marami yan sa trabaho. Amen? Kaya lang mabait sa'yo dahil may kailangan sa'yo. Kaya lang mabuti yung boss mo dahil may gustong pagawa sa'yo. Sometimes they use yung ating talent, yung galing, para sila'y maangat at para ikaw ay bumaba. Sometimes ambitious people will try to use you. But every circumstances sa ating buhay, you can still succeed if you have the Lord sa ating mga buhay. Number 1, kung nakita natin yung pinagdaanan ni Joseph, si Jews, napagbintangan, nakulong, ni-reject. But Joseph said in Genesis 39, verse 1 to 2, I can rise above my circumstances. Amen ba doon? Pwede akong tumayo. Pwede akong lagpasan yung every na pagsubok at problema sa buhay ko dahil mayroong Diyos na tumitingin sa akin. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard to Pharaoh, the king of Egypt. At the verse 2, sabi doon, the Lord was with Joseph. So he succeeded in every he did as he served in the home of Egyptian master. I can rise above my circumstances. Tandaan natin, 1 plus God equals majority. Kapag kasama mong Panginoon, laging naroon ang tagumpay. Amen? That every circumstances sa pinagdadaanan natin ngayon, no, in the end, naran ang Diyos. And Joseph understood better than anyone that he could rise above his circumstances. And throughout his entire life, he had an unwavering faith with God, but he did what is right sa kanyang buhay. Ano pa tinuturo ni Joseph sa atin?
Joseph teaches us, fulfill my responsibility. Ano ba yung responsibility ko? Kung sinasabi ni Joseph, I can rise above my circumstances. Pangalawa, fulfill my responsibilities. Genesis 39, verse 6. First, as a slave. So Potiphar gave Joseph complete administrative and responsibility over everything his own. With Joseph there, he did not worry about a thing except what kinds of food to eat. Ano ibig sabihin? Ano responsibility dating bilang Kristiyano? Even yung boss mo man ay napakasama. Even boss mo man talagang pinapahirapan ka. But our responsibility, to fulfill what yung trabaho na pinagkaloob sa atin. Sabi rito, fulfill my responsibility. As a slave, ginawa ni Joseph yung nararapat. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything his own with Joseph there. He did not worry about a thing except what kind of food to eat. Ano sabi doon? Joseph, he always gave his best no matter what circumstances na kanyang ginagawa, na kanyang kinakaharap. As a result, he's always recognized as a leader wherever they went and promoted to a leadership position. Yung binibigay ni Joseph palagi yung kanyang the best sa kanyang trabaho. The first happened to his slave, no worries, yung kanyang boss dahil tiwalang-tiwala sa kanya. Minsan masakit, no? Minsan tayong mga Kristiyano, minsan sa trabaho, hindi naman lahat, but of course, sa time, doon sa oras natin, minsan, yung mga simpleng bagay, minsan hindi tayo nagiging tapat. No? The Bible said Potiphar prospered because of Joseph. Pangalawa, ano pa? Genesis 39, verse 22 to 23. The second throw into jail. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. The warden had no more worry because Joseph took care of everything. The Lord was with him, caused everything he did to succeed. First, as a slave. Second, thrown into jail. No? At every situation sa kanyang buhay ay lagi siya nagsasucceed. Because the Lord with him. I remember in Acts 16, verse 25 to 26, at the midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoner heard them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately the door were opened, and everyone bonds were loose. In Acts 16, verse 25 to 26. Ano ibig ko sabihin? Kung binibigyan tayo ng Diyos, kung dumadaan sa ating buhay yung pagsubok sa buhay, ano ba yung dapat nating gawin? I give you some example. What the difference the businessman and the entrepreneur? What the difference of businessman and entrepreneur? The businessman, for example, bumili siya ng 10 kilong trigo sa murang halaga, ay binibenta niya ito ng mas mataas na halaga para siya ay kumita. Tama ba yun? The businessman, kung siya nakabili ng 10 kilong trigo, binebenta niya uli ito sa mas mataas na halaga para siya ay kumita. The entrepreneur, ano ginagawa ng entrepreneur? Kung nakabili siya ng 10 kilong trigo, hindi niya ginagaya yung businessman. Ang ginagawa niya rito, yung 10 trigo, unang-una gagawin niya rito ay pinagigiling niya ito. Pagkatapos giling gagawin niyang harina. Pag nagawa ng harina, ano gawin dito? Lalagyan ng itlog, ng butter, ng oil,
imamasa niya ito. Ano magiging resulta? Magiging ito, yung finished product nito ay isang masarap na cake. Ano ibig sabihin? Yung buhay natin na dumaraan ngayon sa mga pagsubok at buhay, matuto tayo. Gawin natin opportunity, whatever circumstances sa buhay natin, hindi natin sabihin, kawawa naman ako. Laging problema na lang dinadala ko sa buhay. But use that every circumstances sa buhay natin para mapagpala yung buhay natin at maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Amen ba doon? Pwede natin palakpakan ng Panginoon. There is always process. Sometimes masakit, sometimes mahirap, but in the end, makikita natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Yung trigo, pag giniling yan, hindi easy yan eh. Yung ating buhay, kapag tayo dinigiling ng Diyos, upang matransport to another na bagay, ay tinuturuan tayo ng Diyos na isang mabuting anak na makapaglilingkod sa Kanya. Number 3. The reason why, in spite of circumstances, Joseph succeeded and ended at the second command in all Egypt because wherever he was, no matter where he was serving, he gave his best. Binibigay niya yung talaga yung the best sa kanyang trabaho. Binibigay talaga niya kung ano yung meron siya para sa kanyang boss at para sa Panginoon. And I give you the law of succeed. Luke 16 verse 10 to 12. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you had not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? True riches. And if you had not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? It is the law of success. Kung tayo mapagkakatiwalaan doon sa maliit na bagay, ay kayang tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Ngayon, ano ba yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Ha? Talent? Time? Yung lang ba? Remember, yung araw na ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen ba doon? Ngayon sa araw na ito, ano ba yung gagawin ko sa araw na ito? Sasamba ba ako? Makikinig ba ako kay pastor? O mag-chat-chat na lang ako habang ako'y narito sa loob ng church? Amen? Yung napagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, ay kayang-kaya tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Yung araw na ito, itong siyang buong araw na ito, ay ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ano ba yung gagawin ko sa buong araw na ito upang mabigyan ko ang Diyos ng kapurihan? Kaya nga sinasabi natin, every day sa ating buhay is a blessing. Yung blessing na to ay gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Remember, church, we are not called to be better than other people. But you are called na maging mabuting Kristiyano. Amen ba doon? Hindi tayo tinawag para mas magaling sa iba. Pero tinawag tayo na maging mabuting Kristiyano. Hindi ako tinawag na magaling na pastor dito sa Kataro, sa JCLGIM, but pwede akong maging mabuting pastor sa inyo at sa harap ng Diyos. Amen ba yun? Even Pastor Francis and Pastor Leo, hindi sila tinawag para maging magaling na pastor, but tinawag sila upang maging mabuting pastor sa inyo at sa harap ng Diyos. Kaya nga sa loob ng iglesia, walang pagalingan dito. Amen ba doon? Minsan umaalis yung isang kapatid sa ministry dahil yung isa na lang ang laging magaling.
Hello? May nakaka-relate ba? Umaalis ang iba dahil yung isa na lang ang laging magaling. Siya na lang ang laging tama. We are not called to be better than other people, but we are called na mabuting Kristiyano. Remember in Matthew 25 verse 21, what he said? His master replied, "Well done, good and faithful servant." Hindi sinabing, well done, magaling. No? Marunong. At sabi niya, mabuti. At tapat na lingkod ng Diyos. Kung mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa isang maliit na bagay, ay kayang-kaya tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Amen ba doon? The second reason, in spite of any circumstances si Diyos sa kanyang buhay, siya ay nagsasucceed. And it's come the second command of it, because whatever he was, no matter who was serving, he gave his best para sa Diyos. Maaaring sasabihin ng ibang tao, Pastor, kapag lumaki na lang yung sweldo ko, saka na lang ako magbibigay ng tithes and offering. O Pastor, kapag gumanda na yung boses ko, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon, magbaback up o mag-song lead. Kapag magaling na akong gumitara, saka pa lang ako maglilingkod Panginoon. Alam mo, kung ano yung meron ka ngayon, just give it to God. At ang Diyos ang magyayaman dito, magpapayaman dito. Amen? Number 3, maintain my integrity. What is integrity? Maintain my integrity. Means doing the right thing through your words, actions, and belief when no one is watching. This integrity. Even no one is watching. Kahit walang nakakakita, gagawin natin to sa salita, sa gawa, sa ating paniniwala. When no one is watching, this integrity, kahit hindi ka nakikita ng leader mo, kahit hindi ka nakikita ng boss mo, magtrabaho ka ng tapat. Maintain our integrity. Maintain our identity. As a Christian, we have to establish our identity. Kasi it's very important na tayo na-identify tayo ng tao. Nakikita yung asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? We have to maintain our integrity. Joseph was very handsome, well-willed young man, and Potiphar wife soon began to look his lustfully. Come and sleep with me, she demanded. But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me trust me with everything in the entire household. No one here was more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked things that will be a great sins against God? She kept putting pressure on Joseph day after day. But he refused to sleep with her, and he kept out of her way as much as possible. Sa mga lalaki, minsan yung pinag-aaralan namin to sa Jeremiah, sabi ko nga sa kanila, mara siguro yung isang araw o 2 araw, ma-refuse natin yung tukso. Amen? But sabi ng Biblia, day after day, parang araw-araw, inaakit siya dito. But Joseph maintained yung kanyang integrity. No? Day after day, he refused to sleep with her. No? Kapatid, sa mga lalaki na narito, may mga asawa na narito, no? Kung alam mo nang matutuksok ka, lumayo ka na. No? Amen? And last, trust God authority. Joseph made ruler in Egypt. Genesis 41,
37 to 40, Joseph's suggestions were received by Pharaoh and his officials. So Pharaoh asked his official, can we find anyone else like this man, so obviously filled with the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you are. So you will be in the charge of my court, and all my people will take order from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than you. Trust God, authority. And Genesis 41, Joseph made a ruler of Egypt. What? From slave, from the jail, whatever na kanyang pinagdaanan. There's a lot of circumstances sa kanyang buhay, but in the end, no? Trust God, authority. Siya pa rin may control ng lahat ng sitwasyon sa buhay natin. But you maintain your integrity. Maintain your faith. Maintain yung pagtatrust natin sa Diyos. Maintain yung awang character natin. In the end, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng sitwasyon. And conclusion, there's two important life lessons. Number 1, ay natin basahin. Faith has a hidden purpose. Yung pinagdadaanan natin, laging kung pain man yan, kung problem man yan, there's always hidden purpose sa buhay natin. Amen ba doon? Huwag kang manatili na nandyan lang sa kanyang kalagayan. There's hidden purpose ang Diyos. Number 2, God through a failure, a mistake, a disappointment, a broken dreams. No? Kung dumadaan ka ngayon sa broken dreams, failure, mistake, no? There's something ang Diyos na ginagawa sa buhay natin. Genesis 45 verse 7 to 8. God has sent me ahead of you to keep you and your family alive and to preserve many survivors. So it was God who sent. Sabi 7, God has sent me, and 8, God who sent me. God who sent me here, not you. And He is the one who made me advice to Pharaoh, the manager of his entire palace, and the government of all Egypt. In Genesis 50 verse 20, sabi doon, you intended to harm me, but God intended in all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No? Even yung boss natin, even circumstances sa buhay natin, they intended to harm us. At yung harm na yan, pwedeng i-twist ng Diyos na mabuti para sa atin. Amen ba dan? Can we rise up? Thank you today, Lord. Thank you, Lord, for your word, God. Thank you, God, that you are worthy of everything, Lord. The life of Joseph, Panginoon, is the evidence, Panginoon, that he stand firm despite of circumstances. But you are God, Lord. You are God alone, O God, who give us the power, O God. Church, let's continue to worship the Lord because He is worthy. And even the angels and the 24 elders bow down their crowns and worship the God who's sitting in the throne, oh God. Hallelujah. And all the saints and angels bow before your throne. And all the elders cast their
Day and night, O Lord. Night and day, O God. You are worthy of worship, O God. Let your people arise, O God. Let the senses arise in every heart today, O God. Yes, Lord. We'll never stop worshiping you, Lord. Yes, Lord. Every day, Lord, every moment of our life, oh God, you are worthy. You are worthy of worship, oh God. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship arise, Lord, in every heart, night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, oh Lord, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus, hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Oh, Lord, you are worthy of it all. Yes, yes, the great church. You are worthy of Jesus is worthy. He's worthy of your standing. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Oh, you are worthy, God. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, You're Jesus. worthy, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. You're worthy, Lord. You're worthy. Thank you, Jesus. You're worthy. Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minsan, Lord, dumarating sa buhay ng bawat isa. Parang gusto na naming sumuko. Mawala ng pag-asa. Dumating sa aming buhay, Panginoon, yung takot, pangamba, pag-aalinlangan, O Diyos. At Lord, thank you for your message this morning, O God. Thank you for the life of Joseph, O God. Even, Lord, sa'yo may karapatan na magreklamo na mas marami. Ang dami niyang pinagdaanan, O Diyos. But Lord,
His character, integrity, Panginoon. Lagi na pinahawakan, O Diyos, na merong Diyos na lagi nakatunghay sa Kanya. Merong Diyos na lagi siyang kasama. At sa araw na ito, whatever circumstances na pinagdadaanan natin ngayon, like Joseph, O God, alalahanin natin na merong Diyos na lagi nakatunghay sa atin. Alalahanin natin na meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kasaganaan, ng pag-iingat, ng tagumpay. In the end of the day, so Lord, Ikaw ang may kontrol ng lahat ng sitwasyon, God. At sa oras na ito, Panginoon, anumang kabigatan, sakit, o problema ang pinagdadaanan namin sa umagang ito, Lord, lahat ng ito tinataas namin sa iyo, God. We rebuke anumang uri ng takot, pangamba sa aming puso, Panginoon. Lord, palitan niyo po ito ng kapayapaan at iwasayan, Panginoon, O God. And we rebuke that any kind of sicknesses, Panginoon, sa aming buhay in the name of Jesus, O God. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Kaya mo, O God, na sa umagang ito, God, Ikaw ang palaging makita sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat po sa kapayapaan sa umagang ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon, O Diyos. At tunay nga po, Ama, Ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Salamat, O Diyos. At sa oras na ito, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At sige nga po lahat ng pinagpala sa umagang ito, say hallelujah! Hallelujah! So the glory belongs to you, Jesus alone. Hallelujah. Amen. Pwede po tayo